Good news ang nangyayari ngayon para sa Gilas team. Madadagdagan na naman ang ating mga active na naturalized player. Benny Boatwright malapit na ngang maging ganap na Gilas member. 29 pa lamang itong si Benny Boatwright at kapag naproseso ang kanyang naturalization na finalize na lahat ay magiging malaking tulong siya para sa ating national basketball team dahil sa kanyang height mas matangkad kay JB at mas bata nga rin. Halimaw pa ang naging laro ni Kuya Benny Boatwright sa East Asia Super League. 21 points ang kanyang pinakawalan laban sa team ng Utsunomiya Breaks. Pang big man ng isa niyang highlight, maganda ang pagpasok sa loob ng paint, isang power dribble bago niya sinalpak sa ring ang bola. Kitang kita nga ang laki ni Benny Boatwright, pwedeng ang kay Soto Boatwright combo laban sa team ng New Zealand at Australia. Matalino rin si Benny Boatwright sa paggawa ng espasyo, na isahan niya ang kanyang defender sa play na ito. Pumeke muna, kumagat ang defender, isang gather sidestep na iwan na ang depensa at pasok ang tres ni Kuya Benny sa play na ito. Excited na tayo sa magiging bagong mukha ng Gilas kapag naging ganap na ngang local si Ange Kouame at nakarecover na si Kai Soto, tapos meron ka pang Benny Boatwright na matangkad sa 3 position. Nakikita natin napapalagan nila ang team ng Australia at malaki ang chance naman nila na manalo laban sa team ng New Zealand kapag ang tatlong players na ito ang nasa 3, 4 at 5 position. Merong height at chemistry sa 4 at 5 dahil dati na ngang big man combo ng Gilas ang Kai at Kouame na kung saan binigyan nila ng magandang laban ng frontline ng Serbia na merong Buban sa sentro at isa pang malakas na power forward, kaya hindi biro ang Kai at Ange Kouame combo sa loob ng paint. Hindi naman kinakabahan si Coach Tim Cone sa kalagayan ni JB dahil maganda ang pinapakita niya sa ensayo kahit na sa palagay ni Coach Tim Cone ay medyo namayat si JB. Pero kabisado nga ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee, nakikita niya na uhaw na naman si Justin Brownlee sa panalo laban sa team ng Guam. Out na muna itong si Calvin Oftana sa Gilas dahil meron siyang hamstring injury. Inaasahan naman ang attendance ni Kai Soto at Ange Kouame sa mga susunod na araw. Ang solid combo big na sa tingin natin ay ang makapagbibigay ng malakasang impact sa loob ng paint. Isang halos nasa 7'3" na Kai Soto at Ange Kouame naman na nasa halos 7 feet, kaya nga nagawa ng Gilas noon na makasabay sa team ng Serbia na merong Buban dahil sa dalawang players na ito. Mas marami pang teams ang pahihirapan ng Gilas kapag naging ganap ng local si Ange Kouame at nakarecover na si Kai Soto mula sa kanyang injury. Kaabang-abang naman si QMB sa Gilas ngayon. Siya ang inaabangan ng karamihan at gusto natin na masaksihan kung ano ang kaya niyang maibigay sa Gilas team. Merong chance na baka naka-adapt na nga kagad si Milora Brown sa sistema ni Coach Tim Cone at magkakaroon kagad siya ng solid na performance. Nakita rin natin na talagang binigyan ni QMB ng panahon para pag-aralan ang sistema ni Coach Tim Cone. Hindi naman basta na lamang natulog itong si QMB magdamag hanggang sa dumating ang araw ng ensayo ng Gilas. May mga hakbang rin na ginawa si QMB para mabilis niyang makabisado ang sistema ni Coach Tim Cone. Review ng mga plays at laro ng Gilas, nakakatiyak tayo na ginawa na ito ni QMB. Ayaw rin niya na mapahiya siya sa harapan ng mga Pinoy basketball fans, kaya asahan natin na ibibigay ni Milora Brown kung ano ang meron siya ngayon. Dadalhin niya ang kanyang best game laban sa team ng Guam at gagawa ng magandang impresyon sa kanyang first game na tatatak rin sa atin. Subok na ang AG Edo at Junmar sa Gilas. Alam na natin na kayang-kaya nilang makapagbigay ng solid na kontribusyon para sa ating national basketball team at lamang talaga tayo kontra sa team ng Guam. Ayaw lang natin na magpabaya at maging kampante, kaya full force pa rin ang ating national basketball team laban sa team ng Guam. Pinalawak ni Coach Tim Cone ang kanyang pool dahil may mga injured tayong players. Out na muna sina Oftana at Soto. Ange Kouame naman relax lang muna hanggang maging local siya ng Gilas. Siya na muna ang active Gilas naturalized player natin na naka-standby kapalit ni JB, pero once naging local na si Ange Kouame ay hindi na nga siya kabilang sa listahan ng mga naturalized player at ang mga players na maiiwan ay sina Jordan Clarkson, Justin Brownlee at Benny Boatwright bilang mga naturalized player ng ating national basketball team. Ang binibigyan nga lang ng pansin ng NBA o ng mga NBA players ay ang FIBA World Cup at ang Olympics, na kung saan dito nila ini-encourage na maglaro ang kanilang mga players sa kanilang mother teams dahil nakatutok ang buong mundo sa dalawang events na ito sa kompetisyon ng basketball. Pero kung sa qualifiers ang usapan ay hindi gaanong naglalaro ang mga NBA players, lalong-lalo na ang mga players ng Team USA. Mas magiging kapanapanabik pa ang laro ng Gilas sa susunod na window dahil na rin sa dito natin makikita si Kai Soto at posible na local na rin si Ange Kouame at si Benny Boatwright na nga rin ang gagamitin ni Coach Tim Cone sa naturalized position. Malakas-lakas na ngayon ang frontline ng Gilas at sinasabay naman ni Coach Tim Cone na pinapalakas rin ang kanyang
mga players sa backcourt. Kaya meron na tayong Juan Gomez ngayon, meron pa tayong naka-standby na RJ Abarientos at may mga reserves pa tayo na kagaya na lamang ni Jordan Heading at iisa lang ang masasabi natin ngayon, palakas ng palakas ang Gilas dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at sana mailabas ng ating national basketball team ang kanilang best game of full potential sa torneyong ito at makapasok tayo sa FIBA World Cup 2027.